So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Subasyan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is January 10, 2026 and our topic is all about the first gospel. So, our concept is all about Adam and Eve, the first gospel. So, after Adam and Eve sinned, God spoke words of judgment, but He also spoke words of hope. So, sa Genesis chapter 3 verse 15, ipinangako ng Diyos na may darating na tagapagligtas mula sa babae, isang manunubos na dudurog sa ahas at pawasak ng gawa ng kasalanan. So, ang unang pangakong ito ng kaligtasan ay tinatawag na proto-evangelium, na ibig sabihin ay the first good news. Kahit dinidisiplina ng Diyos sina Adam at Eve dahil sa kanilang pagsuway, ipinakita pa rin niya ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng pangako ng isang Redeemer. So, pinapakita nito ng kaligtasan na hindi plan B ng Diyos. Ito ay bahagi ng kanyang plano mula pa sa simula. So, sa tamang panahon, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa pamagitan ng pagpapadala kay Jesus upang iligtas ang kanyang bayan. So, our Bible readings for today is all about Genesis chapter 3 verse 15 ASND version at pag-aalitin ko kayo ng babae at ang iyong mga supling at ang kanyang supling. Dudurugin ng kanyang supling ang iyong ulo at dudurugin mo ang kanyang sako. So, dadako na tayo sa ating teachings. So, first teachings, the Messiah will be born to crush the head of Satan. So, ang pangako ng Diyos ay malinaw. May darating na anak na dudurog sa kapangyarihan ni Satan. Ang pagdurog sa ulo ay simbolo ng ganap tagumpay sa pamagitan ni Jesus. Ang otoridad ng kaaway ay natalo na. Second is the Messiah will take back all the nations under Satan's rule. So, dahil sa kasalanan ng mga bansa ay napasailalim sa impluwensya ng kaaway. Ngunit si Kristo ay dumating upang bawiin ang lahat at ibalik ang pamumuno ng Diyos. Siya ang tunay na hari ng mga bansa at sa kanyang muling papapasailalim ang mundo. And last is the Messiah will suffer and die to rescue His people. So, hindi darating ang tagumpay ng walang pagdurusa dahil ang pagdurong sa sakong ay tumutukoy sa pagdurusa at kamatayan ni Jesus sa krus. Ngunit sa kanyang kamatayan, nagkaroon ng kaligtasan ng kanyang bayan. So, ngayon nadako na tayo sa ating applications. Yung first application is read the Bible full of hope in the Messiah. So, ang buong Biblia ay kwento ng Diyos na nagliligtas kahit sa gitna ng paghuhukom. May pangako ng pag-asa kapag binabasa natin ang salita ng Diyos. Dapat natin itong basahin na puno ng pananampalataya kay Kristo. Second is reject the false teaching that says Satan is winning. So, maraming nagtuturo na parang mas lumalala lang ang mundo at panalo ang kaaway. Ngunit, malinaw sa Biblia na si Kristo na ang nagwagi. Kahit may laban pa, sigurado na ang tagumpay ng Diyos. And last is relearn the Bible through the lens of creation, fall, and redemption. So, mas maunawaan natin ang Biblia kapag nakita natin ng malaking kwento nito. Nilikha ng Diyos ang mundo na mabuti, nasira ito ng kasalanan at tinubos ni Kristo. Dahil ang lens na ito ay tumutulong para makita natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay at sa mundo. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why do we have to reject the teaching that the world is getting worse and worse. So, kailangan nating tanggihan yung ganitong katuroan dahil nagbibigay ito ng maling pag-asa at takot sa halip na pananampalataya. So, sa devotion na ito, natutunan ko na kahit may kasamaan sa mundo, ang direksyon ng kasaysayan ay patungo sa katuparan ng tagumpay ni Kristo. So, ina-apply natin to sa ating buhay sa pamagitan ng pamumuhay na may pag-asa, pagiging faithful sa ating calling at pagtitiwala na ginagamit ng Diyos ang ating buhay bilang bahagi ng kanyang redemptive plan. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa unang mabuting salita na ibinigay mo kahit sa gitna ng kasalanan. Lord God, salamat kay Jesus na dumurog sa kapangyarihan ni Satan at nagdala ng kaligtasan. Lord God, tulungan mo kaming mabuhay na puno ng pag-asa at pananampalataya at makitang mundo sa liwanag ng iyong tagumpay. Ikaw ang aming hari at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen.